Sa pagpapatuloy, bago umuwi si Rimuru sa Tempest, nagkaroon muna ng munting salo-salo ang mga Demon Lords. Bagamat nauna nang umalis sina Leon at Luminous dahil sa mahahalagang gawain, nasiyahan naman si Rimuru sa steak na inihanda para sa kanila kaya agad itong sinuri ni Raphael ang recipe nito. Bumida rin sa hapag ang brandy na ipinatikim ni Rimuru, kaya naman napatanong si Guy kung sa Year Azania nang gagaling ang mga ubas na ginagamit sa paggawa ng mga ito. Sinabi ni Rimuru na dahil sa kasunduang kalakalan ng Tempest at Year Azania, mas mapapanatili na nila ang produksyon at supply ng mga alak na ito. Pagbalik sa kasalukuyan, nang makauwi si Rimuru sa Tempest ay masaya siyang sinalubong ng kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, nagulat siya nang makita roon si Diablo. Pagdating nila sa opisina, habang inihahanda ang bagong delicacy ng Tempest na matcha pudding, iniulat ni Diablo ang naging resulta ng kanilang negosasyon sa kaharian ng Falmouth. Ngunit bago iyon, tinanong muna ni Rimuru kung ayos lang bang manatili muna si Diablo sa Tempest gayong nagpapatuloy pa ang kanilang misyon sa Falmouth. Ipinaliwanag ni Diablo na may mga tauhan na siyang naiwan sa loob ng kaharian upang ipagpatuloy ang kanilang plano. Ikinwento rin niyang kinailangan muna niyang ibalik sa dati ang tatlong bihag dahil pinaghiwa-hiwalay ni Xian ang mga katawan ng mga ito nang hindi sila namamatay. Matapos maibalik sa dati si Rayhem, nakiusap naman si Raisin na iligtas din ang kanilang haring si Edmares. Ngunit sinabi ni Diablo na ang bawat pabor na hinihingi sa kanya ay may katumbas na malaking kapalit. Noon lamang lubos na naalala ni Raisin na ang kaharap niya ay isang primordial demon, at higit pa roon, nagsisilbi ito sa isang demon lord na hindi niya masukat ang tunay na kapangyarihan. Gayunpaman, nakiusap si Raisin kay Diablo na gawin siyang pinakamababang tagapaglingkod kapalit ng pagbabalik sa dati ni Haring Edmares. Pumayag naman si Diablo, ngunit mahigpit niya itong binalaan na kapag nakitaan niya kahit kay titing na pagtataksil, hindi lamang si Haring Edmares ang kanyang pupuksain, kundi ang bawat buhay sa buong Falmouth. Gayunpaman, bilang huling hari ng Falmouth, ipinangako ni Haring Edmares na ibibigay niya kay Diablo ang lahat ng suportang kakailanganin nito. Bilang kapalit, tiniyak ni Diablo na hindi mapapahamak ang tatlo hanggat sinusunod nila ang lahat ng kanyang utos. Upang matiyak ang kanilang katapatan, ginamitan pa niya sila ng unique skill Tempter upang hindi nila magawang ipagkanulo siya. Pagdating nila sa kabisera ng Falmouth, sinubukan ng mga maharlika na ibalik sa dati si Haring Edmares gamit ang iba't ibang mahika, ngunit nabigo silang lahat. Ipinaliwanag ni Raisin na nakipagtulungan siya sa mga champion upang mailigtas at maibalik ang kanilang hari. Isinalaysay rin niya na nagising si Veldora dahil sa pagsalakay nila sa Tempest at kasunod nito ay nalipol ang buong hukbo ng Falmouth habang silang tatlo lamang ang nakaligtas at nakabalik sila dito sa tulong ng mga champion. Natural lamang na hindi agad naniwala ang mga maharlika sa salaysay ni Raisin. Dahil dito, pumasok si Nayum at ipinaliwanag na nagawa nilang mapayapa si Veldora. Gayunpaman, nanatiling duda ang mga maharlika hanggang sa magsalita si Rayhem. Ikinwento niya na sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Tempest at Falmouth, muling nabuhay si Veldora. Nang masaksihan nila ang kanyang pagbabalik, marami sa kanila ang nawalan na ng pag-asa at inintay na lamang ang kanilang kamatayan. Subalit ipinaliwanag ni Raisin na dumating si Rimuru upang pakalmayan ang nagngangalit na si Veldora. Dagdag pa ni Rayhem na si Rimuru din ang punong ministro ng Jura Tempest. Gayunpaman, nanatiling nagdududa ang mga maharlika kung si Rimuru lamang ang nakapagpakalma sa dragon. Dahil dito, nilinaw ni Rayhem na tumulong din ang mga champions at ang Dryads, ang tagapagbantay ng Jura Forest sa pakikipag-usap kay Veldora. Dahil dito, nabahala ang mga maharlika nang malaman nilang kakampi ni Rimuru ang makapangyarihang mga Dryad. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yum na wala silang dapat ikatakot. Aniya, mula nang talunin nila ang Orc Lord, napatunayan na nilang bukas palad at palakaibigan si Rimuru sa mga tao. Nang marinig ito, naging kampante ang maharlikang si Carlos at inasahang si Yum na lamang ang magiging kinatawan nila sa pakikipag-usap sa Tempest. Ngunit nilinaw ni Yum na hindi ito magiging ganoon kadali dahil sila mismo ang nagdeklara ng digmaan laban sa bansa ni Rimuru. Ipinaliwanag niyang bumalik siya upang iligtas ang Falmouth na dati rin niyang tahanan at inutusan siya ni Rimuru na makipagkasundo. Habang tumatagal ang usapan, lalo lamang nagngingit-ngit sa galit si Diablo. Nang muli na namang kumontra si Carlos, si Raisin na mismo ang nagpatahimik dito. Ipinaliwanag niyang si Yum ang personal na nakipag-usap kay Rimuru, kaya silang tatlo ay nakabalik ng buhay. Dahil dito, napagtanto ng mga maharlika na wala na silang magagawa kundi tanggapin ang mga kondisyong ipapataw ng Tempest.
Gayunpaman, biglang sumulpot si Diablo sa harap ni Haring Edmares at nagpakilalang butler ni Rimuro. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang isang espesyal na potion at ipinaliwanag na ito ay mula sa kanyang hometown. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tuluyan ng bumalik sa dati si Haring Edmares. Matapos nito, ipinaabot ni Diablo sa lahat ng opisyal ng Falmet ang mensahe ni Rimuro. Nakasaad sa mensahe na may 3 pagpipilian ang Falmet. Una, bumaba sa trono ang hari at magbayad ng war reparations. Ikalawa, sumuko ang Falmet at maging vassal state ng Tempest. At panghuli, ipagpatuloy ang digmaan. Nilinaw ni Diablo na may 1 linggo lamang silang palugit upang magpasya. Binalaan din niya ang lahat na huwag silang subukang linlangin dahil kapag lumipas ang 1 linggo nang walang sagot, ituturing itong deklarasyon ng digmaan. Matapos itong ikwento ni Diablo kay Rimuro, ipinaalam din niyang humingi siya ng humigit kumulang 10,000 stellar bilang war reparations na katumbas ng halos 1 trilyong yen. Aminado si Diablo na napakalaki ng halagang iyon, kaya't ang mangyayari ay ibabailing ng mga maharlika ang sisi kay Haring Edmares. Dahil dito, mapipilitan itong bumaba sa trono at si Yum ang kanyang planong ipalit bilang bagong hari. Samantala, sa pagpupulong ng Harlequin Alliance, napansin ni Cagali na tuluyan ng naputol ang koneksyon niya kay Clayman, kaya't inisip nilang patay na ito. Sinisi rin ni Yuki ang sarili dahil minaliit niya ang mga Demon Lord. Tinanong ni Tear si Laplace kung paano niya napatay si Roy na kasing lakas ni Cagali. Ipinaliwanag ni Laplace na nagawa niya iyon dahil new moon noon kung saan mahina ang mga vampira at hindi siya nagpakatanga gaya ni Clayman. Sinuntok ni Footman si Laplace dahil ininsulto pa nito ang kanilang yumaong kaibigan. Agad naman silang pinigilan ni Cagali. Napaisip din sina Cagali at Yuki kung paano napatay si Clayman ng ganoon kadali. Bukod pa rito, sa loob lamang ng 1 gabi ay natalo ang hukbo ni Clayman at nasakop ang kanyang himpilan. Nakapagtataka ito dahil higit na maliit ang hukbo ni Rimuro kumpara sa puwersa ni Clayman. Napagtanto ni Cagali na ginamit lamang ni Rimuro ang battlefield bilang panlilinlang upang matagumpay itong makapasok sa kanilang balwarte at masira ito. Dahil dito, naisip ni Yuki na kailangan muna nilang maghinay-hinay at magtiis sa kasalukuyan sapagkat kapos na rin sila sa pondo at hindi nila magagawang sakupin ang mundo kung magpapatuloy ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, may lihim ng binubuong plano si Yuki. Samantala, sa Holy Empire of Lublios, naalala ni Hinata na napadpad siya sa bansang ito matapos niyang lisanin ang guro niyang si Shizuo, sapagkat hindi niya kayang dumepende palagi dito, sapagkat naniniwala siyang ang sarili lamang niya ang kanyang aasahan upang mas lumakas pa. Kaya't nagpasya siyang sumali sa Western Holy Church, at sa loob ng 2 taon ay nagawa niyang maging Captain Holy Knight. Hindi nagtagal, unti-unti niyang nalaman ang tunay na kulay ng simbahan, at ang namumuno rito ay ang kambal na Valentine na sina Luis at Roy. Kaya naman, nagpasya siyang patayin ng mga ito dahil pinaghaharian lamang pala ng mga vampira ang mga tao. Nagawa niyang talunin ang kambal, subalit sa sandaling akala niyang tapos na ang laban, dumating si Luminous at binuhay ang mga ito. Habang ginagamot niya si Hinata, ipinaliwanag ni Luminous na walang perpektong katarungan sapagkat hindi sapat ang sariling paniniwala upang matukoy kung ano ang tama at mali. Pagkatapos pumayag si Luminous na harapin si Hinata ng buong lakas pero sa huli ay natalo lang din si Hinata at nagpas siyang maglingkod dito. Ayon kay Hinata, ipinagbawal ni Luminous sa mga vampira ang pagpatay ng mga tao upang mabuhay. Sa ilalim ng pamumuno nito, namuhay ang mga tao sa isang mapayapa at makatarungang bansa. Dahil dito, ipinangako niyang poprotektahan niya si Luminous at ang utopiang magkasama nilang itinayo. Samantala, ipinaalam ni Luis kay Hinata ang pagkamatay ni Roy. Ayon kay Hinata, hindi mahina si Roy at sapat ang lakas nito upang maging isang Demon Lord. Kaya naman, napagpasyahan niyang ang pay-asong pumatay rito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa isang Demon Lord Seed. Ibinalita rin ni Luis na muling nabuhay si Veldora at mapayapa na ang Tempest. Inamin ni Hinata na naging pabaya siya kaya nakatakas si Rimuro. Sinubukan niya itong patayin dahil naniniwala siyang hindi magkatugma ang mga layunin ni Rimuro at ni Luminous. Gayunpaman, nagbabala si Luis na kung patuloy pang lalakas ang Tempest, maaaring kumilos ang mga anghel. Kaya naman kailangan nilang kumilos ng maingat at paghandaan ang Great Tenma War kung nais nilang magtagumpay. Bagamat iniisip ni Luis na maaaring magkaisa ang mga bansa sa kanluran upang labanan ang Tempest, duda rito si Hinata. Naniniwala siyang may kakayahan ng Tempest na maging susi sa mapayapang pamumuhay ng mga tao at halimaw.
Naalala rin niya ang mga ngalakal na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol kay Rimuru, at napagtanto niyang maaaring ginamit lamang siya nito upang labanan si Rimuru. Samantala, nang malaman ni Lumenes ang pagkamatay ni Roy, ipinahayag niya ang kanyang pagkahinayang sapagkat maaari pa sana niya itong masalba kung mas malapit lamang siya sa pinangyarihan ng labanan. Gayunpaman, mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang Evil Dragon at ang bagong Demon Lord na si Rimuru. Iminungkahi ni Hinata na siya na lamang ang tumapos kay Veldora, subalit binalaan siya ni Lumenes na hindi sapat ang kanyang lakas upang talunin si Veldora. Ipinaliwanag ni Lumenes na maaaring mapasailalim sa isang binding spell o selyo si Veldora, ngunit bukod doon ay halos wala ng ibang paraan upang mapigilan siya. Bilang isang true dragon, nagtataglay siya ng napakalaking enerhiya kaya walang epekto sa kanya ang karaniwang sandata at attack spells. Maging ang shockwave ng kanyang kapangyarihan ay sapat upang magwasak ng isang bansa. Samantala, napaisip si Hinata kung nagkamali ba siya ng husga kay Rimuru, at baka nalinlang lamang siya ng mga ngalakal mula sa silangan. Napagpasyahan nilang huwag munang kumilos laban kay Rimuru, lalo na't kasama nito si Veldora. Sa halip, umaasa silang mapupunta ang atensyon ng mga anghel sa bansang Tempest dahil sa patuloy na pag-unlad nito. Iminungkahi din ni Luis na gawin nilang masamang Demon Lord si Rimuru, ngunit tinutulan ito ni Lumenes. Aniya, hangad lamang ni Rimuru ang kapayapaan at lalabanan niya ang sinumang hahadlang sa layuning iyon. Sa huli, napagkasundoan nilang bantayan muna si Rimuru at iwasang makipagdigma. Sa halip, sinabi ni Lumenes na susubukan nilang makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng diplomasya. Bagamat aminado si Hinata na may natitira pa siyang sama ng loob, naniniwala si Lumenes na hindi ganon kababaw si Rimuru para magsimula agad ng walang saysay na digmaan. Samantala dahil sa kondisyon ng Tempest, ipinahayag ni King Edmares na kailangan nilang magbayad dito ng danyo sa digmaan na nagkakahalaga ng 10,000 stellar gold coins. Nagulat at tumutol ang mga Maharlika dahil halos imposibleng makalakam ng ganoong kalaking halaga. Sa halip na sumunod, umasa ang mga Maharlika na kikilos ang Western Holy Church laban kina Rimuru at Veldora. Iginiit pa ng kapatid ni Edmares na si Edward na hindi sila dapat sumuko o magpasakop sa Tempest. Ngunit sinabi ni Haring Edmares na hindi nila batid ang tunay na lakas ng kanilang kalaban. Bilang hari, alam niyang wala na silang ibang pagpipilian kundi magbayad ng danyo sa digmaan. Nakiusap din siya sa lahat na unawain ang kanyang naging pasya. Gayunpaman, binasa ng isa sa mga Maharlika ang pinakabagong ulat. Nakasaad dito na handang suportahan ng kaharian ng Blue Mond ang Tempest at tumangging magpadala ng hukbo sa Falmouth. Maya-maya, dumating ang isang kawal at ibinalitang opisyal ng inanunsyo ni Rimuru ang kanyang pagiging Demon Lord. Kasunod nito, isa pang kawal ang nagbalitang napatay na rin ni Rimuru si Demon Lord Clement, habang sina Frey at Carrion ay nagpasyang maglingkod na lamang kay Demon Lord Milim. Dahil sa magkakasunod na nakakagimbal na balita, sinabi ni Haring Edmares na hindi lamang si Veldora ang tunay na banta, kundi pati na rin ang bagong Demon Lord na si Rimuru. Inamin niyang nasilaw siya sa kasakiman at nagkamali sa kanyang mga naging desisyon. Dahil dito, nagpasya siyang ipasa na lamang ang trono sa kanyang kapatid na si Edward. Sa huli pumayag ang Falmouth sa kondisyon ng Tempest at opisyal nang kinilala ng Falmouth ang Tempest Federation bilang isang lehitimong bansa. Samantala, matapos ang digmaan, iniulat ni Venom Arrow na nanatili si Hawkero sa kastilyo ni Clayman upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Samantala, ang mga bihag sa digmaan ay pinaghatian nila ng mga gawain habang itinalaga naman ni Venom Arrow si Albus upang magmondo sa mga dating tauhan ni Clayman. Bagamat nagwagi sila sa digmaan, marami pa ring gawain kailangang tapusin. Dahil dito, iniutos ni Rimuru na ilipat sa ibang lugar ang ilan sa mga bihag upang maiwasan ang posibleng pag-aalsa. Nalaman din niyang uuwi si Gabiro kasama ang 3 Biscuiteers dahil wala pa silang matutuluyan matapos wasakin ni Milim ang kabisera ng Year Azania. Dahil dito, nagpasya rin sila Venom Arrow na pansamantalang patuloyin dito ang mga refugee na nawalan ng tahanan. Natutuwa si Rimuru dahil hindi na niya kailangang isa-isang utusan ang kanyang mga tauhan sapagkat alam na nila ang kani-kanilang mga tungkulin. Makalipas ang ilang araw, ipinakita naman ni Diablo ang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Tempest at Falmouth. Kasama rito ang 500 stellar na paunang bayad sa danyos na nagmula mismo sa personal na yaman ni Haring Edmares. Ipinaliwanag ni Diablo na malaki ang posibilidad na sumiklab ang isang civil war sa Falmouth. Dahil sa napakalaking utang ng kaharian, may posibilidad ding hindi igalang ng bagong pamahalaan ang kasunduan nila sa Tempest.
Hindi rin malayong ibaling ng bagong haring si Edward ang lahat ng sisi sa kanyang kapatid na si Edmares. Kaya bilang paghahanda, tiniyak nila ang kaligtasan ni Edmares at inilipat ito sa lalawigan ni Yum. Ipinalam din ni Diablo na ipinatawag ng Western Holy Church si Rahim upang magpaliwanag tungkol sa digmaan sa Falmouth. Nagpasya si Rimuro na hayaan nilang magsabi ng totoo si Rahim dahil tiyak na mabubunyag din ang anumang kasinungalingan. Bilang paghahanda, ipinaaabot ni Rimuro ang orb kay Rahim upang ma-record nila ang mga pag-uusap dito at malaman kung paano tutugan ang Western Holy Church. Maya-maya, dumating na rin ang mga refugee, kaya muling nagpasalamat sina Albus at Sophia kay Rimuro sa pagtanggap nitong muli sa kanila. Sinabi rin ni Rimuro na natapos na ang mga pabahay na kanilang itinayo at mayroon na rin silang plano kung paano maglalaan ng trabaho para sa lahat. Samantala, nakatanggap si Rimuro ng liham mula kay Milam na humihiling na turuan ng pagluluto ang mga Dragon Faithful dahil hindi sila bihasa sa maayos na paghahanda ng pagkain. Dahil halos magkapareho ang panlasa ng mga Dragonot at tao, naisip ni Rimuro na bigyan sila ng royal treatment upang matutuhan nila ang wastong paghahanda ng pagkain at tamang paraan ng pagseserbisyo. Makalipas ang ilang buwan, makikitang masiglang umuunlad ang sentro ng Tempest at unti-unti nang nasasanay ang mga bagong residente sa kanilang pamumuhay doon. Samantala, lumapit naman si Geld kay Rimuro na may mabigat na iniisip. Nalaman ni Rimuro na nahihirapan si Geld sa pamamahala sa mga bagong bihag dahil hirap makibagay ang ilang lycanthrope at Majin. May ilan ding Majin na tumatangging sumunod sa mga utos niya. Dahil sa narinig, naalala ni Rimuro ang sarili niya nung isa pa lamang siyang office worker. Dahil dito, niyaya niya si Geld na uminom upang maibsan ang bigat ng kanyang loob. Kinagabihan, habang ibinubuhos ni Geld ang kanyang mga hinanakit, naalala rin ni Rimuro ang mga panahong dumaan siya sa mga problemang katulad ng kinahaharap ni Geld. Ilang buwan matapos ang digmaan, unti-unti nang bumalik sa normal ang Tempest. Dahil sa pagtiyak ni Fuse na ligtas na ang bansa, nagsimula na rin bumalik ang mga mangangalakal. Bagamat wala pang malaking kilos ang ibang mga bansa matapos maging Demon Lord si Rimuro, inulat ni Regard na formal namang kinilala ng Sorceress Dynasty of Talion ang Tempest bilang kaalyado. Dahil dito, mas lalo pang umusad ang plano nilang ipagawa ang magiging daanan na mag-uugnay sa mga bansa. Samantala, iniulat ni Saway na ligtas ang planong ruta ng highway at pumayag ang mga halimaw sa paligid na ituloy ang proyekto. Ngunit nagbabala siya tungkol sa Kasha Mountains na tinitirhan ng lahing Tengu, mga mandirigmang maging si Frey ay umiiwas makalaban. Dahil maaaring maging maingat ang mga Tengu sa pagdating ng isang Demon Lord, ipinagkatiwala ni Rimuro kay Benemaro ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Kinabukasan, inulat ni Hakero ang natagpuan niya sa teritoryo ni Clayman, ayon sa kanya may mga Dark Elf na naninirahan doon at sila ang namamahala sa kastilyo. Ipinahayag umano ng mga ito na handa silang sumunod sa pamumuno ni Rimuro, ibinunyag din ng mga Dark Elf na dati umanong sinaunang kaharian ng mga Elf ang lugar. Hinihinala ni Rimuro na maaaring dito nagmula ang malaking kayamanan ni Clayman, kaya naman inutos niya na ilihim muna ang patungkol dito. Ipinatawag ni Rimuro ang kanyang mga tauhan at ibinalitang opisyal na siyang naging Demon Lord. Napagpasyahan niyang pamahalaan ng buong kagubatan ng Jura. Nagulat ang lahat dahil bukod sa mga Dryad ay masasakupan na rin niya ang iba pang mga tribong naninirahan sa kagubatan. Ipinaliwanag ni Kaijin na si Rimuro na ngayon ang may karapatang mamahala sa mga likas na yaman at magpasya kung sino ang maaaring manirahan sa Jura. Dahil dito, sinabi ni Regard at Gabiro na maraming tribo ang tiyak na pupunta sa Tempest upang magbigay galang kay Rimuro, kabilang ang ama ni Gabiro. Sa halip na isa-isang tanggapin ng mga ito, naisip ni Rimuro na magdaos ng isang malaking pagdiriwang upang ipakilala ang Tempest sa buong kagubatan ng Jura. Umaasa rin siyang makahikayat ng mas maraming residente at manggagawa. Nagustuhan naman ng lahat ang kanyang mungkahi at agad silang nagsimulang maghanda para sa pagdiriwang. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.